So welcome guys sa ating educational webinar, market update tayo. So July 1 na yun. So previous week wala tayong market update dahil di tayo napag live, no? So yung last na market update natin nung July 18 pa. So ito. So tingnan natin kung anong nangyari last week, no, dahil hindi natin na tutukan yon. So ito yung last week, ito yung nangyari, yung geopolitical tension, no, yung conflict sa Middle East. So recap lang natin yung nangyari, no. So last week nung Mondays, yung weekend pala, nagkaroon ng escalation ng conflict, no, kaya tumaas yung gold, then nagkaroon ng ceasefire, no. So yung ceasefire, nagkaroon ng optimism sa market, kaya bumaksak ang gold nung previous week, no. So nakita natin yung price dito, bumaksak siya ng almost 1,200 pips, no. So dahil doon, no, dahil bumaksak, laki ng binaksak dahil sa fundamentals na yon. So since na price in na yung information na yon, yung ceasefire, dito naman nagkaroon ng demand sa gold, no. So take note is new month, no, July. So price positioning to end of month, no. So nagkaroon ng flow, no, outflow sa gold nung nag-end yung June, no. And then nagkaroon ng demand dahil bagong month, no. Nakita natin tumaas siya. So yung pagtaas niyan ngayon Tuesday, possible makita natin na tumaas siya dito, ni-retest yung key level sa taas, no. So potential mag-create lang siya ng upper wick, no, then continue bababa. So if wala tayong masyadong fundamental bias pataas sa gold, no, mostly kasi price in yung mga geopolitical tension, no, kaya nga bumaksak yung gold dahil sa ceasefire. So right now kailangan natin abangan yung mga next economic event, no, lalo na sa USD. So meron tayong non-farm payroll NFP sa Friday for this week, no. So yung NFP nangyari lang siya every first week Friday of the month. So itong NFP, so tingnan natin yung impact niyan sa Friday. So nalipat siya sa Thursday, no, dahil Independence Day sa Friday. So kanina meron tayong data report sa PMI, then JOLTS jobs opening, no. Nakita natin lumakas yung USD dito. So right now makita natin yung gold nag-hold above siya sa key level na to. Lagyan lang natin ng ano. So nakita natin dito, nag-hold above siya sa 3,270 key level. Nakita natin rejection sa baba, nag-create ng lower wick, then nag-close above sa 3,270, and nakita natin nag-bullish move na siya since Monday. So sa trading system natin, 2 days na siya bullish bias based dito sa taas, no. Bullish bias siya sa, makita natin sa H4 may buy signal gamit yung trading system. So yung buy signal na to is automatic siya lumalabas, no, nagbibigay ng alert. And lalabas lang siya tuwing swing low and swing high. So if may lumabas na signal, ibig sabihin best time to entry ng trade, no. Example, arrow up, so ibig sabihin best entry for buy position. Arrow down, so best entry for sell position. So dito naman nakita natin nag-dip lower siya. So kung titingnan natin sa line chart, no, so every swing low lang siya lalabas. So dito lumabas yung buy signal nung previous week, and ngayon naman ito. So non-repaint siya, hindi siya nagbabago ng position, hindi katulad ng ibang kadalasan ng mga indicator na gamit, no, lagging indicator na nag-iba yung confirmation or signal or nag-change ng position. So ito mga arrow signal, if lumabas siya dito, dyan lang siya lalabas. And makita natin yung rejection dito, no, nag-create ng lower wick. Nakita natin nagkaroon ng bullish momentum, humina na yung mga seller, no, compared dito sa lakas ng bearish momentum. So if dito may nakita kayong shift ng momentum, no, possible na tumaas na yung gold dito dahil makita natin lumalakas yung mga buyer dito. So dapat marunong tayong magbasa ng price action, no.
kung paano mag-form yung mga candlestick, no? Dito makita natin 'di pa siya pupullback hanggang ngayon, and ilang oras na tayo bullish bias, no? Walang minor pullback lang nung nangyari nung Monday dito, then ngayon wala pang pullback. Possible itong pullback na 'to mangyari mamayang New York session. So makita natin kanina nag-pullback na siya pagka-open ng New York open. So ayan. Sa trading system naman natin marami tayong bago dito, no? May mga bias tayo dito sa taas. Then meron na tayong market sentiment, no? Pwede natin tingnan yung strength and weakness ng mga currency, no? Depende sa titingnan mo. Pwedeng Euro, Pound, USD. Since kadalasan i-trade natin ay gold, USD pairs, no? So titingnan natin yung strength ng currency na to. So pwede nyo click yung history para makita yung previous strength ng currency based sa time frame, no? If sa monthly, makita natin yung previous strength ng USD in monthly time frame, no? If kulay red, ibig sabihin bearish. Then if kulay green, ibig sabihin bullish yung currency. So pwede natin gamitin yan as confirmation or pag-form ng bias, no? Then may mga key levels tayo dito na ginagamit. So automatic na lumalabas yung mga key levels natin dito. For example dito, sa Bitcoin pala to. So makita natin may mga key levels tayo dito, no? And dito yung pinaka-white, yung pinaka-main key level natin. So kadalasan yung price is na-attract sa key levels, no? Kaya siya nagkakaroon ng rejection, kaya siya pupunta sa key levels, no? So nakita natin yung price dito kanina sa baba. So nag-bullish move siya dahil ni-retest yung key level sa taas. So nakita natin ni-retest ng market. After i-retest ng market, no, possible dun maganda mag-exit ng trade if nakapag-buy position ka. Then nakita natin nag-pullback lower siya after ma-hit yung key level sa taas. Dahil possible, kaya nagkakaroon ng rejection sa key level dahil possible, madami nag-exit ng trade position sa mga price level na ito. So ayun yung function ng key levels natin, no? Pwede natin gamitin as exit ng mga trades natin. And pwede rin natin gamitin as bias, no? If price ay below sa key level, pwede tayo maging bullish bias dahil na-anticipate natin na possible i-retest ng price yung key level sa taas. So tingnan natin USD, nangyari sa USD index naman. So bumagsak, no? Ilang weeks na siya bumagsak. So bearish, no? So ilang months na ba tayo bearish sa USD? So bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 months bearish sentiment sa USD. Mostly dahil sa yan sa economic data report, no? Bearish dahil rin sa tariff kaya bumagsak ang USD. So dapat alam mo yung mga main fundamentals, no? Yung catalyst sa USD kaya siya bumagsak, no? Kaya inaaral natin yung economic data report, economics, real world events ng mga currency. So para alam natin kung ano yung nagpapagalaw, no, sa mga price na yan. Lalo na sa gold dahil yung gold ay gumagalaw yan talaga based sa fundamentals, no? So for this week, no, tingnan natin if kaya i-break above ng gold yung key level na to, 3,360. If mag-break above yan, possible i-retest yung 3,400 key level, no? Ayun yung first target natin if mag-break above sa key level, no? If hindi naman, if magkaroon ng rejection sa key level na to, no? Wait lang, maingay yung aso.
Okay, isa na tayo. So if nag-break above sa 3,600, possible magkaroon ng rejection, no? Or paghina ng mga buyer sa level na to, magkaroon ng bearish momentum, no? So possible dito naman pullback, no? Anticipate natin pullback lower sa gold. And if nag-pullback naman siya, doon naman tayo maghanap ng entry position for buy, no? So ito yung ideal na key level na gusto natin balikan. Yung 3,300 for best entry for buy position if mag-pullback siya. So if hindi naman, pwede mo hanapan ng key level dito, mga minor key levels, no? If mag-pullback yan, so pwede ka maghanap ng mga entry ng buy mo dyan, no? If mag-hold you above or magkaroon ng bearish momentum or continue pa rin yung bullish sentiment sa gold, no? So ayun yung bias natin. Sa Nasdaq, nakita natin ni-retest na yung previous all-time high, no? Yung previous market update natin sa Nasdaq, nakita natin na bullish bias tayo na possible i-retest yung previous all-time high. And nakita natin nag-break above na siya. Ngayon naman, anticipate natin yung pullback lower. Possible i-retest tong key level na yan. Sa DXY naman or USD index. So possible mag-pullback na yan. Based sa daily, kung titingnan mo, possible na mag-pullback naman higher, no? So depende yan sa sentiments for this week, no? Tingnan natin yung result ng NFP data report sa Thursday. And sa Wednesday, meron tayong ADP non-farm payroll, no? So depende dyan kung ano yung bias natin sa gold and USD index. So any more question, guys? Sa market update natin sa gold and USD. So bukas, possible ito yung target natin bukas, no? Itong key level na to. So magpo-pullback lower dyan yung gold, no? Pullback lower. Tingnan natin kung i-retest ng price yung key level na yan, no? For potential buy setup. So anong key level yan? Tingnan natin. So sa 3,330 and sa 3,320 key level sa gold. So if gamit mo yung trading system natin, no, may new version yan. So if hindi mo pa gamit yung latest version, pwede mo ko i-PM, no, para update natin. Then pwede mo rin avail yung system natin para pwede mo gamitin yung mga key levels natin. So right now, makita pa rin natin na sa higher time frame sa 15 minutes, no, malakas pa rin yung bullish momentum. Makita natin na if mag-break below dito, doon tayo maghanap ng sell. Example, if mag-break below dyan, no, possible i-retest yung key level sa baba. Ito yung mga key levels, no. Yan ito. Pero right now, bullish pa rin yung sentiment natin sa gold. Kung titignan natin sa bias natin sa daily, bullish pa rin, no. While yung lower time frame bias natin ay bearish, no. Bakit siya bearish? Dahil possible i-retest ng price yung mga key level sa baba. So, tapos na tayo mag-trade today, no. Share natin sa group yung mga trades natin. So, yung mga scalp trades natin sa gold. And makita natin sa Bitcoin, no, bumaksak ulit yung Bitcoin. Bakit bearish tayo sa Bitcoin? So bakit tayo bearish dito? Kung titignan mo sa daily, no, bearish bias. And if titingnan mo sa daily, no,
sa daily candle na 'to is napakalakas ng bearish momentum 'no. Kaya magba-buy ka risky dahil yung bias natin sa higher time frame ay bearish 'no. Kaya maganda maghanap ng sell setup or mga sell entry natin dito. Example kanina, nung tumaas siya dito ni-retest yung key level 'no, magkaroon ng rejection sa key level 'no or nag-hold below sa key level, dun maganda mag-enter ng sell. So ganyan kung paano gamitin yung system natin 'no. So ayun lang sa market update natin sa gold, USD and Nasdaq 'no.